Magandang umaga po Sir Ted, magandang umaga po DJ Chacha at magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Salamat po sa panahon. Asek, dumating na nga po sa bansa itong 299 na mga Pinoy mula po sa Dubai, United Arab Emirates. At mayroon pa rin pong ibang mga OFWs na nasa Middle East ngayon ang nagpapahiwatig ng kanila pong kagustuhan na umuwi na rin sa bansa. Tanong lang po namin, mukhang magpapatuloy pa po itong tensyon dyan sa Middle East. Handa po ba ang Pilipinas na tanggapin po itong mga kababayan natin at bigyan po sila ng kabuhayan po dito sa bansa? Opo, Ma'am DJ Chacha, sa direktiba po ng ating Pangulo na mabigyan ng assistance, suporta, tiyakin ang kapakanan ng mga kababayan OFWs na apektado nitong krisis sa Middle East, tinitingnan po natin kung ano po magagawa ng kagawaran para matulungan po sila. Tayo po actually, DJ Chacha, Sir Ted, ay in close coordination po with Department of Migrant Workers, pati OWA, para mo po makuha ang mga profile ng mga OFWs na apektado, yung mga na-repatriate o inihintay natin na makabalik. Pati po yung for deployment na hindi po makakaalis, hindi po matutuloy dahil po sa mga kaguluhan sa Middle East. Sa atin naman po mga programa, tama po kayo, meron naman po tayong livelihood program, ang Dole Integrated Livelihood Program na maaring magbigay po ng livelihood packages sa ating mga affected OFWs. Ito po ay maaari rin po natin mai-refer sa ating mga katuwang na ahensya na sumusuporta sa entrepreneurship, pagpapaunlad ng micro-enterprise at pagpapatas ng productivity para sa mga nagnanais na magtayo ng sariling negosyo. Mabanggit ko na rin, Ma'am DJ Chacha, bukod po sa ating livelihood programs, meron po tayong emergency employment program o agarang pagbibigay ng temporary work. Ito po yung ating tupad program na tumatagal po from 10 to 90 days. Maaari rin po nating maibigay ito sa mga affected OFWs. In the meantime, pagbalik po nila o habang nandito po sila sa ating bansa. Okay, Tsa, singit lang ako muna, please. Para lang mas maintindihan, kasi dati rate, Tsa, yung DOLE, sa ilalim nila yung OWA, yung POEA, bago maipasa itong ng Department of Migrant Workers, no? Para mas klaro po natin yan. Ngayon, ano ho ba so far ang papel ng DMW at ang DOLE ngayon sa sitwasyon nga po na hindi nyo na po, hindi na ho under sa inyo practically ang OWA o maging POEA po, para lang ho natin maliwanagan po yung inyo pong hangganan ika nga po o ang inyong responsibilidad. Sir Ted, tama ho kayo, no? With the establishment of DMW, para nagkaroon po ng delineation ng authority or jurisdiction. So sa DMW po, ang mga hawak po nila ang mga kung ano man ang patungkol sa migration of workers. So ito po yung mga eksakto po sa overseas Filipino workers. Sa DOLE naman po, tayo pa ay ang jurisdiction po natin ay nasa local employment, yung mga nagtatrabaho po dito sa ating bansa. Kaya po kaya po kailangan po ang close coordination po namin sa DMW na atin naman po nasasagawa simula pa ho ng linggo. Para po makita po natin yung profile po, Sir Ted, ng mga tao, ng mga OFW na nandito po sa bansa, bumalik, na repatriate. O yun nga po, yung sinasabi natin yung mga OFW naman na hindi po ma-deploy kasi nakikita po natin ng slowdown in deployment because of this crisis. Para po habang nandito po sila sa bansa, kami naman po ay tutugon sa kung ano man pong employment facilitation services ang maaari namin mabigay po sa kanila. Kasama po dyan, Sir Ted, actually ang pagbibigay ng mga programa na may kinalaman sa reskilling, upskilling, retooling of their skills para po madagdagan po ang kasanayan nila in the meantime na nandito po sila sa bansa, para po ma-match po natin sila sa vacancies dito po na trabaho para po magkaroon po rin po sila ng trabaho while they are here. So, ASEC kanina, balikan ko lang yung sinasabi nyo. Sabi nyo, handa naman ang Pilipinas. Meron tayong livelihood programs, meron din tayong emergency programs na maibibigay dito sa mga nakauwi na, uuwi pa lang, maging yung mga hindi po na makakaalis at magtatrabaho sa Middle Opo. East. Para lang po specific tayo. So, itong 399, unahin na po natin ito na nandito na sa bansa, and even yung mga hindi pa nakakaalis papunta ng Middle East. Ano eksakto ang tulong na naibibigay ngayon o ibibigay ng DOLE sa kanila at gaano po ito katagal bago matanggap nito mga kababayan natin? Yes, DJ Chacha, we are already profiling ito pong mga nakabalik na na OFWs. Importante po kasi yung
yung profiling para ma-assess po yung kanilang skills, Mm. kung ano po yung kanilang occupational background para po makita natin, DJ Chacha, kung saan natin sila ima-match na trabaho na available po sa ngayon. At ito po, this is being done in in coordination as well with our public employment service offices o yung mga pesos po na makikita po sa mga munisipalidad, syudad at probinsya kasi po nasa kanila rin po yung mga listahan ng mga vacancies na trabaho na maaari ng pasukin nitong mga OFWs na marahil naghahanap rin ng trabaho habang nandito po sila sa ating bansa. Okay, so At sige po, tuloy po, idagdag ko Asek. rin po at will like to emphasize po, Sir Ted, DJ Chat, habang nandito rin po, mabigyan rin po sila ng mga yung mga nabanggit ko na po na reskilling courses, orientation programs in partnership po with TESDA, para po madagdagan rin po yung kanilang kasanayan. Ito po mga ibibigay natin na programa sa kanila depends on their profiling kasi Opo. sinasabi na skills assessment at tinitignan rin po natin kung anong suitable programs sa kanila base po sa kanilang needs at preference rin po. Okay, sige po. Yan po'y klaro po doon sa mga manggagawa natin na nangingibang bayan at yung pong iba na hindi nga po nakapag-abroad o napilitang umuwi. Puntahan natin itong mga manggagawa na nasa Pilipinas. Dito po sa kinakaharap natin o kakaharapin pa po na krisis ngayon, particularly po itong pagtaas sa presyo po ng petrolyo and eventually nga yung pong usapin po ng hirap sa pagko-commute, sa mamasahe, etc. Ano po ang napag-usapan na po ninyo so far? Kayo bahagi ba kayo nung kapulong ng presidente tungkol sa mga programang ito? Ano pong balak niyong gawin? Yes sir, Ted. Actually, sa amin pong hanay dito po sa pagbibigay ng pagfa-facilitate ng trabaho, we are looking at already existing policy frameworks po na maaari makatulong sa pagtipid dito po sa ating resources. At meron po isa yung ating mga flexible work arrangements or alternative work arrangements kung saan maaring magkaroon ng setup na ang mga trabaho ay hindi nakikailanganin magpunta pa sa principal place of work para render ng kanilang services o para magtrabaho. Ito po yung mga tinatawag po natin na work from home setup, which could be hybrid, part work from home at part of the week papasok po sila sa trabaho at full work from home arrangement. Ito po sir, actually Ted, as early as 2004, meron na po tayong mga ganyang advisories encouraging the establishments to have a flexible work arrangement. At katunayan po sa sometime in 2022, nagkaroon po tayo ng batas, yung Telecommuting Act na talagang inaalaw ito pong ganitong setup, yung telecommuting setup, and which was nagkaroon din po tayo ng advisory sa kagawaran. Kinikilala po natin dito ang tinatawag po nating telecommuting o pagtatrabaho sa alternatibong lugar bilang resulta po, Sir Ted, ng voluntaryong kasunduan sa pagitan ng namumuhunan at manggagawa. So ito po yung tinatawag po natin work from home setup is pwede pong pag-usapan yan ng manggagawa at namumuhunan at based upon their voluntary mutual agreement, ito po ay maaaring isatupad. And this is encouraged po by the department, Sir Ted. This is encouraged now or do you have to wait first dito sa magiging effect nito pong krisis sa gitnang silangan sa presyuhan ng petrolyo by next week? Existing na po ito, Sir Ted. Okay. In fact, meron na rin po mga nag-implement ng ganitong work from home setup as of date. So ibig sabihin po, Sir Ted, ito pong sinasabi natin policy framework, kahit po walang crisis, actually pwede ho itong mapatupad at maimplementas establishmento. Opo. Kasi usually po nakafocus lagi sa Metro Manila ang atensyon. Ito hong setup na ito ay nationwide. Kahit na saang lugar ito'y maaaring ipatupad ng mga private companies kaninyo. Yes, sir. Opo. Opo. Okay. Yung 4-day work week na sinasabi, may study ba kayo kung how does it go? Paano ito? Kasi meron pong ilang mga grupo ng mga negosyante rin naman nagsasabi na okay yan pero hindi yan ganong kadali din maipatupad. At kung ano ba ang mga mithiin nito kung sakasakali. Kasi mahirap din na nag 4-day work week ka nga naman, aalis din yung manggagawa, hindi ba? At may pupuntahang ibang lugar. Alam niyo ho yun? Ganun mga usapin. Oo. Opo, Sir Ted, tama ho kayo. Actually, dito po sa lumalabas
na maaaring magkaroon ng 4-day work week, maaari ho sigurong pag-aralan ho ito ng maigi. But kung ang ibig po nilang sabihin ay 4-day work week, i-compress lang po yung oras ng trabaho. Kunwari po 40 hours in 5 days, magiging 4 days na lang po ang bubuno yung trabaho, pero 40 hours pa rin. Kumbaga na-compress lang po. Actually, kasama naman po ito, existing na po itong policy na ito. Doon po sa sinasabi nating flexible work arrangements. Maaari na po itong ipatupad o ma-implementa. Again, based on the agreement of the parties. Ngayon po, Sir Ted, kung ang ibig naman sabihin po nito sa isang banda ay yung workday, talaga mababawasan lang. Kunwari po, sample lang po, if in 5 days, 40 hours po ang trabaho, babawasan po ng isang araw, magiging 4 days na lang, at hindi po dadagdagan ng oras ng trabaho dun sa nananatiling 4 na araw, so magiging 32 hours in effect na lang po ang trabaho. Meron din po itong mga implications, Sir Ted. Ang nakikita po natin so far, ang una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, isang araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. At the second, yung isa naman po sa kabilang banda, makikita rin po natin na maaari pong bumaba naman ang sweldo ng mga manggagawa, especially dun sa mga daily paid workers kung mababawasan po ng isang araw. Kaya ito po yung mga implications nito. Kaya po tingin ho natin maaari po mapag-usapan with the employers and workers representatives sumang ganitong mga polisiya. Okay, sige po. So meaning, ito po ay panukala, dapat munang pag-usapan at dapat po magkaroon ng konsultasyon. Kumbaga, per company po ito. Depende nga po doon sa kumpanya, depende rin po sa kagustuhan ng kanilang mga manggagawa. Yan po ay sa pribadong sektor. Sa gobyerno ho ba? Nag-uusap-usap ho ba kayo? Sa gobyerno kung ano ho ang balak ho ninyo? Let's gawin nating ehemplo sa Metro Manila. Ang dalawang issue dito sa Metro Manila, ano po? Una ay para nga din daw po makatipid tayo, no? Sa government ng kuryente at ng gasolina, and of course, no, makaganda rin po sa ating pong traffic situation. Go ahead, sir. Yes, sir. Actually, sa gobyerno naman po, I think meron na po tayong existing 4-day work week setup o policy framework. Base po yan sa Civil Service Commission. Sa public sector po kasi sila po ang namamahala. Ang DOLE po sa private sector lang po. Pero yes po, ayan po, tinitingnan ho natin kung paano po makatipid ng ating resources. As simple as magpapatay po ng aircon, kunwari Sir Ted, by 4 or 5 p.m. bago po umuwi, mga ganyan po, para po makatipid rin po tayo. At the same time, Sir Ted, siguro ang ibang mga ahensya, sir, tulad po ng DOLE, tayo po ay frontline services, kaya po yung I think ito pong yung 4-day work week, kami po ay nag-stick pa rin po sa 5 days dahil po ang delivery services po natin syempre tuloy-tuloy po all throughout the week. Kaya po yung mga frontline services po na ahensya, siguro po we defer to their own policies, pero sa atin po, certain nasa 5-day work week pa ho tayo sa DOLE po. Sige po. So, ASEC, kailan kayo huling nag-meeting about this crisis? Ito ang inyong agenda. Kasi po, I understand si Secretary Benny naka-leave, di ba? Opo. Yes, sir, at the earliest time this week, I think it was Tuesday po, nagkaroon po ng meeting po dito. At the same time, nagkaroon po kaagad ng coordination with the Department of Migrant Workers. Kasi po, yun nga po, nabanggit po natin kanina. Yes, sir. Kailangan po makuha namin yung profile nito po mga OFW Yes, na sir. affected. Yes, sir. Para po mabilis po yung ating pagtugon. Apo, but I'm talking about pagiging yung kabuuan ng gobyerno. Who's presiding? Inyo na ho na ipaliwanag kanina, di ba, yung ugnayan with DMW. Pero dito ho ngayon sa crisis natin, no? Basically po, DMW, Labor, Energy, and perhaps DTI, and also the Office of the Executive Secretary. Meron bang ganung meeting o wala pa? I think meron ako kasi meron pong direktiba rin po na binigay sa amin ng Pangulo. Na dapat na tingnan po kung anong assistance, support at Hindi, I'm asking about, nagkaroon na ba kayo ng actual po na meeting dito, parang crisis committee meeting o something, at meron po ang Labor Department dito, kumbaga participation, o ang sinasabi po ninyo ay ang inyo lang nababasa sa dyaryo?
Ayun po, naipasa po na sa amin ng Philippine Communications Office, Mhm. Sir Ted, na aming kailangan gawin. Kaya Mhm. ito po yung ating tinutugunan. And in fact, yun nga po, nasabi naman po natin. Before that, sir, Okay. nag-meeting na rin po tayo internally, and yun nga po yung Okay. ating coordination with the other agencies. Okay, sige po, opo. Sige, so kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo, ano po, ASEC, kung sakasakali po para ho sa development nga nitong krisis na atin ng aabangan, kasi nga po ito na ho yun, ano? By next week po, baka ito na po yung pagpaparamdam sa atin ng epekto nitong gerang ito sa gitnang silangan. Salamat po, ASEC. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha, at magandang araw po muli. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!